Hi! This podcast tackles the Philippine healthcare system and its impact and aspects towards the medical and socioeconomic status of Filipinos. My name is Erica May. I'm Adrian Rosales. And I'm Adrian Ayara Rosales. I'm Gentry Sigalat. I'm Beatriz Sabiado. And I am Princess Anne Arganyosa. And we are Group 6. Let's talk about it. Before we tackle the topic, the impact of globalization on our technology when accessing the healthcare system in the Philippines, socioeconomic status of the Filipino, let us first discuss what globalization is. Ano nga ba ang globalization? So, ayun nga, globalization, as we know, it is very complex and it really may big impact siya when it comes sa economic natin, sa political, like sa cultural, sa social, and so on. So, yun. Thank you. Addition lang. Sa globalization kasi talagang naaapektuhan niya yung iba't ibang aspect sa society, ganun. And also sa nation, pati na rin yung advancement ng mga technologies. So I think rin, if we talk about globalization, I think ito yung from yung hindi pa modern, tas modernized na. Parang dito nag-emerge yung panibagong ang sinabi ni Bea, technology, ganon. Tas yung way ng transportation natin dati, mas naging advanced. So, for me, yung globalization, so in a nutshell, basic lang na kailangan natin maintindihan sa globalization is yung concept ng pagliit ng mundo, interconnectedness of the people from all around the world. So, yung distance na kina-cover natin dati from parang napaka-insurmountable na distance na kailangan natin mapuntahan bago tayo magkaroon ng trades, bago tayo makapag-send ng communication. Dahil sa globalization, ngayon, mas maliit na yun. It made the people life easier and more convenient para sa mga ganong types na ayun. Interconnected. Okay, so ako naman ang take ko naman sa globalization. Phenomena siya in which yung dinidiscuss nito yung manner kung paano nag-develop yung international, yung integration din ng iba't ibang nation sa pagbibuild ng relationship toward each other. So, yun yung parang basic understanding ko ng globalization. Okay. Ano naman yung pagkakaintindi niyo dun sa topic natin, the impact of globalization in our technology? So, papasok siya sa healthcare. So, ayun yung pinaka-focus natin. Like, in medical technology, yung mga, through globalization, yung mga advancement ng technology, like yung mga utilities sa hospitals. So, mas nagiging accessible yung paggamit natin ng yung like mas napapadali yung way natin para like yung magpapa-medical tayo or sa mga hospitals. Kasi diba, easy access, pwede na siyang online kasi diba dati yung ginagamit nilang tools, yung katulad nung yung paghihiwa, pag-amputate ng paa. Nakita ko kasi yung sa YouTube, yung panood ko yung amputation nila dati in medieval age. Ginagamit pa talaga nila, yung meron silang tinatawag na bone ginaganon pa talaga nila dati. So, wala pang anesthesia. Wala pang anesthesia. Talagang sobrang sakit nun. So, I think, dahil din siguro sa yun nga, globalization, tas yung technology, nag-emerge yung dalawa na yun, mas nagiging mas nag-i-improve yung natin, medical system. Saka observable din siya yung advancement natin ng technology sa medical system. Kasi if you compare niyo yung state ng hospitals natin, tulad nga nun, nai-utilize natin siya ngayon sa hospitals. So dati ang tagal na process sa diagnosis ng diseases. Ang tagal din ng pag-spread ng information about sa diseases.
Ngayon, mas madaling na-reach out lalo sa mga smaller sectors ng community natin. Tsaka madali na din magpa-book ng schedule sa doctors. Okay, may online. Kasi yun talaga yung problem pag nagpapa-medical data. Mahaba pa yung fee. Mahaba pa yung process. Tapos minsan, Dati kasi paperwork pa yun. tapos minsan nakaka-jumble pa kung sino yung sunod sa'yo talaga. Ngayon, pwede na sa computer, internet. Ayan nga yung yung mga information na kailangan natin, pwede na siyang makuha na lang sa internet. Or like, kapag may imimit tayo, for example, yung mga doctors natin, like pwede na tayo magpa-consult through online din. So ang advantage din talaga siya kasi ayun nga, may online diagnosis na. So mas easier siya and convenient. Pero I think lang, mas more on sa negative side. Kapag may online diagnosis, di ba, yung sa mga parents natin. So, parang, din yun, negative effects. Kasi, yung, kunyari, magsisearch lang sila about sa ganto-ganto bagay. Tapos nakalagay na agad dito, kapag sinisipon ka, may cancer. Gano'n, di ba? Madali Oo, kaya, may disadvantage din talaga yung nag-diagnose. Oo, nagsiself-diagnose. So, yun, mas more on talagang nasa negative side siya. Pero, maraming benefits. Convenience kasi siya yung telemedicine. Pero gano'n naman kasi talaga pagka nasa harap mo na yung information na titignan mo na lang kung pag kami ganito akong symptoms, ano yung kailangan kong gawin, ano kaya meron ako. Pero yun nga lang, hindi naman lahat ng tao kasi marunong mag-diagnose ng sarili nila. So, kailangan pa rin ng professional help saka ng expert advice para doon. So, yun lang, mali din talaga ng like, tas yung source mo pa, Wikipedia. public na yung nagkaubo ka lang, may cancer ka. COVID ka lang. COVID ka na. Yung pandemic, yun talaga yung lagi. May umubo, isip ko na ko, may lagnat ako. COVID. May nagka-COVID ba sa inyo? Wala. Ako, yung family ko, may... Nagka-COVID? Secret lang din. Confidential. Like, Sensitive topic ba yun? Yung pag tinanong mo, nagka-COVID ka ba nung pandemic? Hindi ko naman din namin sure na like COVID siya. Kasi like, buong like, lahat kami na apektuhan. Like, wala kaming panlasa. Like, ang tataas ng lagnat namin. So like, for 1 week din. So, paano kayo? hindi kami nagpa-test. Hindi rin namin nalaman kung COVID ba siya or nagkahawa-hawa lang kami. But yeah. So, ano naman? Kasi, nabasa ko, parang one time sa news page, may nanonood ng balita, parang medical tourism. Yun, parang, kunwari, isang bansa, for example, may pangit yung bansa. India. Pilipinas. Hindi, wait lang. Hear my point. Diba, kunwari, India, pupunta ng Pinas, dito magpapamedical yung isang tourist. Kasi cheap dito. Cheap tayo cheap dito. Kasi din naman, limited yung healthcare resources dun sa nila. Kaya yung iba naman kasi dito, kaya dito nagpapamedical, mas mura talaga kaysa sa bansa nila. Pero sa akin, baliktad. Kasi may kapitbahay kami, so may sakit siya sa uterus. So gusto niyang may asawa kasi yung Hapon. So gusto niyang magpa-medical dito sana sa Pilipinas. Kaso mabagal yung process. Like kailangan mo pang pumila, dinudugo na siya, kailangan yung pumila. So gumawa ng paraan yung asawa niyang Hapon na itakbo siya di sa hospital dito, kundi sa hospital sa Japan. So, parang ang pinagkaiba dito, sa atin, kailangan mo pang marami kang process sa pupuntahan, marami kang ganito. Tapos, nagtitake siya ng time. So, parang mas lumalala yung sakit niya. So, ginawa ng asawa niya ng Hapon, pumunta sila sa Japan, tapos dun sila nagpagamot. So, di ba, pagpunta nila yung process ng immigration, ganyan, pagpunta. Tapos, one day lang, as in isang araw lang, lahat na nandun na yung test, nandun na yung operation, nandun na lahat, pati yung pagpapahinga niya lang, nandun na one day. So, I think napakalaking differences talaga yun sa
healthcare ng Pilipinas saka sa healthcare ng Japan. Sa bagay kasi, in Japan is, cutting edge na yung technology nila. Oo. Kasi Pero dyan din makikita kung ano yung parang glaring na disadvantage ng pagiging ng globalization in general. Kasi sobra tayong nakafocus sa pagiging globally competitive na nakakalimutan na natin yung local local place na dapat din naman talaga ina-address natin. Kaso nga lang, ayun nga, dahil din naman sa government, lack of incentives ba sa na magkaroon ng mas maayos na healthcare dito sa Pilipinas, mas nagpo-focus sila na after mag-graduate, after ng ganyan, ilipan sila abroad para doon sila magtrabaho. So, in a sense, nagiging globally competitive yung mga tao kasi nga, nagkakaroon ng international na business and Kaya lang, in doing so, and sa sobrang extent ng paggawa nun, nakakalimutan natin kung saan tayo dapat mas nagpo-focus which is sa bansa natin. So, yung pansin ko lang kasi parang nagiging malaking problem natin siya dito. Lalo na nung pandemic, nagkakakulangan tayo sa doktor. Sitting dyan sa topic mo, yung magpag-probinsya, yung sa yun nga lang di ba? Yung mga Doon mo yung technological gap between Orlan sa yung kulang yung advancement ng mga technology, so hindi pa siya na-access or yung availability ng So kapag kunwari yung mga procedures o kaya yung mga surgeries na kinakailangan sa mga probinsya, gano'n, sobrang intricate na, hindi na kaya ng machines nila doon, ng mga technology nila doon. Kinakailangan nilang dalhin dito sa kailangan pa nila dumayos. Kailangan pa nila magbiyahe. Tapos naman, pag bumiyahe sila, kailangan pa nila mag-fill ng paperworks, schedule, tapos na-delay yung nila, yung process, dapat schedule mo. For example, this week, may surgery ka na, mamumugyan kasi may prioritize sila. Pero I think meron din yung government na parang nagtakal sila ng ganyan, parang program, like barangay-barangay sa mga rural area. Meron silang yung tinatawag na yung medical mission, 'di ba? Nagaganan sila medical mission, pero like sobrang konti lang talaga, limited lang talaga yung kayang i-facilitate ng medical mission na yun. Saka hindi pa talaga siya broad, talagang kunyari may sakit kang sabihin na natin may sakit ka sa liver, gano'n. Tapos hindi talaga siya na-address kapag doon sa medical mission. Yung parang dialysis center sa... Oo, gano'n. So, hindi siya gano'n ka comprehensive kasi nga ang gusto lang iparating ng medical mission is like sa mata, gano'n, check up sa mata, tapos parang yung mga test lang, mga... So, more on in general na diagnosis na hindi sila nag-target na specific na mga sakit na... So, I think mas magandang mag-implement yung government natin sa yung medical area natin like talagang specific kung sino yung may ganito, sino yung may ganyan para mas siya na-address yung mga sakit ng tao, di ba? Pwede din naman. Meron mga non-profit organization na nag-organize. For example, yung breast cancer awareness. Dadaya sila ng mga province para check up yan. Mas maganda ganun. Kasi yung mga nag-medical mission, tapos yung mga non-profit organizations, mga mga private institutions na nagkakandak ng ganyan, maganda sila kung iisipin mo. Kaso nga lang kasi, lang sila, temporary solutions lang sila, na pagka tumatagal na nagkakaroon tayo ng ganyan, mas na-encourage yung government natin na hindi gumawa ng way para mas improve yung healthcare dito sa atin. Kaya parang sa isip ng gobyerno, okay naman kasi may mga tao naman na nag-provide ng ganyan kahit hindi tayo kumilos, okay lang eh. Parang nung lang din, yung tawag dito, yung program ni Marcos na hindi naman talaga niya program, yung Nutriban, masyado nilang ginoglorify yung Nutriban program na sabihin na natin na siya ang gumawa, pero alam naman natin na hindi kasi US program siya to address poverty in the Philippines. So yung program ni Marcos na masyadong ginoglorify, pero temporary fix lang yun dun sa kung anong real life problem natin dito sa Philippines. Parang take credit niya lang. Parang take credit niya lang, nakatingin ako sa Marcos. Pero ayun nga, masyadong temporary fix lang yan. So kung babalik tayo ngayon sa problem natin dito na kinakaharap natin,
yung mga ganong types ng programs, ano lang sila, band-aid lang sila. Oh. Pag tinanggal mo, doon pa rin yung problem. So, bari parang short term lang sila. Short term ganun. lang, short term solution lang sila. Band-aid solution. So facts lang, according sa medical tourism, yung Philippines, nag-rank 8 siya sa among the world sa medical tourism. Pilipinas. Top 8 syempre. Go Philippines! Filipino pride. Dahil yan sa mga nag-upload na ano natin. Hindi, marami kasi tayong nurse dito. Maraming nurse, oo. As Wala naman nurse dito. Ayun, yun naman ang problema. mga nagpupuntahan na Ang dami tayong professionals, pero wala sila dito. Oo. As yung mababa nga yung like yung factor ng mababa yung sahod. Ayan na yung pinaka. I think dahil nga yung sa nurse, yung sa mga medical tourism na yan, siya, dito sa atin, di ba nurse ka dito sa atin. Tapos, ang encouragement sa'yo ng, kunyari, pamilya mo, punta ka ibang bansa, malaki sahod dyan, ganun. So, Mag-Saudi ka. mag-Saudi ka, ganun. Kasi mga pinsan ko, puro nurse. So, sabi na, lahat sila nasa Saudi. So, graduate siya dito sa DLSU ng nursing medtech. Tapos, pagpunta niya dun sa Saudi, akala niya, tuloy-tuloy na yung process, magiging na siya, medtech na siya. So, nung nandun siya sa Saudi, nagulat siya kasi kailangan niya pong mag-take up ulit ng another school year. Kasi, yung dito sa atin, hindi pa masyadong ganun ka master yung nursing dito. So yung curriculum ng medtech dito is hindi pa Qualified. So, kapag ka lumipat ka doon, parang di ka pa rin nurse parang mas ka pa, kailangan mo pang mag-take ng years para Parang mag-residence ka lang tapos may master ka pa. Oo, ganun sa Parang kanila. ang weird naman kasi parang, on comparison nga sa ibang bansa, masyado nang overworked yung students dito sa Philippines in comparison sa schools ng ibang bansa. Kasi sila, flexible yung time nila, flexible yung... Tayo ang nag-a-adjust sa oras ng prof, sa oras sa dami ng subjects. Kaya nga lang, parang nakaka-disappoint naman na parang overwork na tapos pagka nag-travel pa tayo abroad, parang nasabihin natin na hindi pa tayo qualified. Sa dami ng ginagawa natin, hindi pa tayo qualified. Ay nga, siguro isa na rin doon, mataas kasi yung standards Oo. ng mga Ayun nga eh. Kailangan. Pero lagi naman ang problema yan dito sa Pilipinas kasi pagka kahit yung mga employer dito na walang kinalaman sa medicine, ang taas ng requirement nila. Alam mo yung sa may potato corn? Yung requirement, hindi mo malaman kung cashier yung hinahanap nila o Miss Universe eh. Diba? Ang dami nilang Wala requirement. masyadong standard. Pero going back dun sa parang advantage yun para sa mga nurses individually na mayroon silang option na kumita ng mas malaki or manatili sa bansa nila sa mababang sahod. Kaya lang, beneficial yun para sa kanila, disadvantage yun para sa nation as a whole. Kasi the more na mas madami na nurses na nag-upload, the more na mas konti yung natitira para sa kanila. Kasi, Kaya yung effect niya, di ba, yung sa may pandemic. Buti nga, Kulang ng mga... fortunately, sa amin, wala naman na COVID kaya hindi namin na-experience yung kakulangan sa nurses. Pero di ba, ka-experience ng ibang tao, nakakalungkot lang. Yung issue din sa healthcare is yung affordability. I-relating pa rin dun sa mga provinces. Yung iba kasi, di ba, parang hinahayaan lang nila yung sakit nila hanggang sa bumatay sila kaysa daw gumastos papuntang city para magpagamot. Hinahayaan na lang nila kaysa gumastos sila ng mas malaki sa travel expenses nila. Siguro nga, yun nga yung factor na mga nasa low level na Low income. mga low income. May isa akong kaibigan na na hindi ko na lang i-disclose na naging sakit niya. Pero meron kasi isang sakit na hindi niya nalaman 3 years nang nasa kanya. So, reason being kasi, takot daw siyang gumastos sa hospitals for check-up, saka kasi parang natatakot daw siya doon sa expenses na gagastusin niya after niya malaman ko yung sakit niya for treatments, mga gano'n. So, feel ko testament siya na kung gano'n din kamahal yung
medical care dito sa Pilipinas. Ako personally, sa family namin, hindi kami nagpapa-check up kapag may nararamdaman, ganun. Kasi isa na rin siguro na wala kaming background sa kung anong range ng magkano magpa-check up, ganun. Pero, ayun nga, ano siya, ang tawag dito, hindi siya normal sa amin magpa-check up, ganun. So, kapag malala lang yung nararamdaman, dun lang talaga. So, Pero- balik kapag nagkasakit kayo, kunyari, sipon, ubo, okay lang yun. O sa bahay lang, Sa bahay. ganun. Gamot-gamot Gamot-gamot lang. Pero common ano naman na yun sa Filipino household, di ba? Parang bihira lang naman din talaga. May sakit ka, ito, Vicks. Hindi naman na ito pa, hospital ka, sipon ka lang. Pahinga ka lang. Hanggat kaya natin Fix ka. itawid. Kasi medyo, di ba, problematic din siya if mag-self-diagnose since yung mga Filipinos mahiling nga sa ganyan na ay ubo lang naman, sipon na lang sa bahay lang. Pahinga na lang. Tulad, siguro isang example nun yung maling paggamit ng mga Filipino sa mga tawag nun, amoxicillin. Yung machine mga na tamang antibiotics. antibiotics. Oo. Ayun. May ano tayo dyan, may global crisis na tayo pagdating sa mga paggamit ng ganyan kasi nagiging ineffective na daw Tumataas na yung tolerance ng body natin yung sa tolerance natin sa antibiotics. So dadating talaga yung point na kahit lumaklakan ng isang ano ng antibiotic hindi gagana kasi It's na over, Overuse. So, parang kapag kasi, di ba, nasa yun na yung tolerance ng gamot. Oo. So, hindi na siya gumagana, no? Oo, Kapag hindi na. na-detect ng Ineffective na siya talaga. Oo. pero ano na yun, global crisis na yun kasi hindi lang naman tayo ang nagpa-practice pala nun. Pero isa tayo sa sa promotor sa ganun dahil kinagawian natin yun. Pero hindi din talaga tama. Ako naman, siguro naman sa healthcare when it comes to facilities sa Pilipinas. Kasi one time, nagpa-check up kami ng mami ko sa PGH. And di ba ang PGH talagang yun yung center ng natin kasi Pwede pa dun free. Oo, free talaga yung PGH. Kasi full talaga yun, di ba? So, ang nakita ko lang, so, di ba nagpa-check up kami? Sabi, papacheck up po kasi naka-record na kami doon. Tapos, so hindi naman kasi ganun kalala yung ng mami ko. Kasi parang pa-check up lang for general, para for, basta ganun. Tapos, nandun kami, sinabihan kami ng doktor talaga. Pwede mo magsabi na, o confidential. Ano yung pangalan ng doktor? Ay, hindi ko na sabihin, pero sinabihan kami talaga ng doktor na sabi nila, talagang nakikita, di ba, nandun kayo sa emergency, nakikita niyo, parang marami na talagang naghihigano, ganun. Tapos sabihan kayo harap-harapan, di po kami tumatanggap ng tao, ng pasyente kapag hindi pa sila naghihingalo. Talagang sabi ng doktor. I swear. Hindi nga namin na-record, pero yun nga. Buti ng doktor mag-alaga ng patient. Hindi ba meron silang oath na hindi sila pwedeng tumanggi? Yun. So, Kahit sa mga buntis, like, ang alam ko lang na general rule ng mga doktor is unahin lang nila kung sino nandun na talaga sa grievous situation. Oh. Pero hindi sila allowed mag-send off. ang sabi daw kasi, wala na daw resources yung hospital to sustain yung mga pasyente pa na Kasi like, yun nga, sa facility natin dito sa Cavite, kulang rin yung mga public hospital. So yung mga tiga dito sa Cavite, pumupunta doon sa Manila. So, nung nandun naman sila sa Manila, hindi rin sila tinatanggap. Kasi nga, sobrang populated din, di ba, yung lugar doon sa Manila. So, yung mga tao doon sa Manila, doon sila pumupunta. Yung mga tao dito sa Cavite, doon sila pumupunta. Kaya super overwhelming talaga yung facility natin kahit sa General Hospital sa Manila, sa PGH, kung saan ka pumunta actually kahit sa private nga sa St. Luke's. Sa St. Luke's, pumunta din kami doon din kami. Sabi nila, hindi rin sila makakatanggap kahit pa yung, like isang araw lang yung private room nila, 50K. Sige, tinitake na namin kasi nga, yung mami ko parang nanghihina na siya. Gusto niya na naman magpaswero kasi nanghihina na siya. Ganun kasi siya kapag nanghihina. So, sabi namin, sige, take na namin yung 50K. Wala daw. Kailangan namin pumila pa for application process. 50K? Parang go-overcharge naman yun. 50K talaga sila, I swear. So, babalik din siya ulit dun sa St. Luke's kasi St. Luke's Private. private. So, babalik din siya dun sa unang natin kanina, issue natin. Kulang yung yung technological advances sa mga probinsya. Kasi if meron hospitals na, alam mo, pwedeng tumanggap ng ganung pasyente, oonti din yung workload ng mga nandun na sa Yan, tulad ng example, yung hospital sa Manila, oonti yung tatanggapin nilang patients. Kung meron naman silang malalapitan na malapit na
visible na ano yan, visible na disparity sa kung anong naaabot ng globalization. Kasi although technologically advanced na tayo in comparison sa kung ano tayo 20 years ago, 30 years ago, hindi lahat sa parte ng mundo na naranasan yung advancement. Like in yung socio-economic status ng mga Filipino, yung low to high, iba-iba yung treatment Totoo. or yung privilege nila para makapag-access. Iba-iba din yung experiences nila pagdating sa healthcare. The more na mas mataas ka sa social hierarchy, the more na mas nararamdaman mo kung ano yung convenience ng advancement natin Mas sa privilege technology sila and para healthcare. makapag-access. Kaya pagka mahirap din talaga yung ano. Although andyan yung advancement ng technology, andyan yung healthcare, wala kang access kaagad. Not in compared sa mga tao na mas may kaya, mas mayayaman. Sabagay, pag mayaman ka, meron kang maraming incentives, parang health insurance, yung private doctor, Maayos yung treatment. Oo. Hindi issue yung nakikita ko lang. Kasi personally kami, simula nung bata ako, wala kaming insurance, health insurance, sakitin ako nung bata. High school lang ako nagka-insurance. Matagal yung proseso niya, at least sa amin Tapos, yung iba kasi hindi nila afford yung health insurance kahit merong minimum pay yun. Pero yung iba kasi afford nila, di ba? Afford nila yung full pack na. Kayo ba, may health insurance? Wala. Pero PhilHealth. I think yun yung maganda, PhilHealth. Kaso, ano siya? Alam mo yung balita doon? Sabi mo. Corruption ng health. Yung billion, 100 billion ata yun yung last year. Parang expected mo na yan sa lahat ng government agency na may sila may kickback sila sa lahat ng Pero sa PhilHealth ba, monthly mo siya kailangan hulugan? Actually, father ko yung nagbabayad kasi nagtravel siya. siguro case to case basis yung sa PhilHealth. Kasi pwedeng magbayad ka voluntary, tapos involuntary, like dun sa company mo. Sila yung magbabayad hati. From employer to employment, ganon. Tig 50% kayo. So, meron naman kasi ina-offer din ng PhilHealth involuntary. Kahit wala kang trabaho, tapos gusto mo magkaroon ng PhilHealth, pwede kang mag-apply. So, nasa sa'yo na yun kung magbabayad ka full 1 year or for 1 month. So, yung coverage ng sasagutin nila sa'yo pag magkaroon ka ng complications, nakadepende lang sa kung magkano yung hinuhulog mo sa kanila. Wala akong knowledge about that, pero I think siguro ganun. Kung kaano lang talaga. So, parang flexible pala kasi dapat lang naman sa government talaga. Kasi hindi katulad ng mga private institution na pag nag-apply ka ng health insurance sa kanila, kailangan kung ano yung nakalagay doon sa contract, sa agreement nyo, kunwari, buwan by buwan kayo maghuhulog, dapat masusunod mo yun. Kasi kung hindi, tatanggalin nila kung ano yung i-cover nila sa'yo. Parang katulad sa car insurance na kailangan magbabayad ka ng buwan-buwan para pag in case na na-aksidente ka, yung hinuhulog mo sa kanila ay yung pangkasagot mo sa damages. So kung gano'n yung health insurance pala natin, flexible pala sila kasi kung magkano lang yung ihulog mo, ayun lang din yung bibigay nila pang cover. Actually, issue din sa health insurance, minsan na hindi nila na-record na nagbayad ka. Kaya parang nananal yung health insurance. Kasi na rin siguro yun sa Ayan nga yata yung sa ng PhilHealth na ang dami nagre-reklamo kasi ang dami nilang hinulog pero wala silang makuha. Kasi nga, pinulimbat na nung Nabulsa na. Gusto ko pala yumaman, kailangan lang pala magtrabaho sa mga government agency. Binigyan ng idea, nagka-idea pa tuloy. Ano ko yung mga ganyang ideology kay sir kay sir. Nagiging na nga kasi, nagiging career path na nga ng ibang tao yan Pumasok na sa government. Pwede. Mga rakot tayo. Yung isa pa wait lang. Nasa dulo ng dila ko. Yung health education. Hindi hindi yung isa
health education in general. Ano, kasi hindi, yung iba kasi, napansin ko lang, hindi sila marunong mag-take care. Kung may rashes ka or sugat. Kulang yung information na ating Yung lalagyan mo ng bawang, di ba? Kunwari, nakagat ka ng pusa, aso, lalagyan mo bawang. mostly yan sa sa mga province. Yeah, yung mga traditional Naiwan mga pa rin lola. tayo sa naiwan pa rin tayo sa pang primitive Oo, age. yung sasabihin, yung mga pamahiin, yung mga susundin na Albularyo. Kain ka na ng Okay. Mga Inom quack ka doctor. Mga painkillers. Oo. Uy, sikat nga yun sa like, meron pa silang FB page, di ba? Di ba? Meron pa silang FB page. Nakakatawa kasi nag-a-advance na yung marketing nila. Pero yung way nila Like, nag-create siya FB page, YouTube. Siguro next time Twitter na rin. Ang delikado yung ganyan eh. Globalization. Pero may naniniwala ba sa inyo sa mga ganun? Saan? Okay. Pamahiin ba? Asan sa pamahiin? Ako po, Siguro may hindi ako libron na tayo eh. sa pamahiin. Sa Like, pamahiin. yung family ko, hindi. During holidays. Medyo lang. During holidays lang. Magsuot ka pula sa New Year. Birthday mo. Ayun yung mga color na gano'n. Tapos, Pero pagdating Kasi, sa in terms medyo ng naging- ng health, yung nagpupunta kayo sa mga nanghihilo. hindi. Pero nung bata ako, pinatawas ako ng nanay ko. Yeah. Sabi daw, may umunong, sa akin, duwende. Ayun, Kaya lang ako. alam niyo yung kandila, pati si sa Oo, water, like, papatulog. uy, may parang something, may mukha. Ano naging tawas? Hindi ko alam Ay, hindi. Tubig lang siya. Tubig. Tapos lalagyan ng asin. Siguro hulaan na lang din nila na. Parang tama naman. Tapos meron pa, I think, sa, like, plato. Tapos gaganon yung Oo, yan, kandila. Tapos yung- lalagyan ng cross. Di ba? Meron yun. Yung dahon ng bayabas, papaligo sa'yo, papakuluan. Parang ginagawang tinola. So, ano yun? Malapit na. Tutuli. Tutuli, di ba? Bayabas. Bago ka siguro magtuli. pang-blend. Banyos? Yung langgas. Lalanggas. Ganon. Tinola. Advanced na rin siguro yung mga yung mga mythological creatures natin, yung mga carpo na naka-vape na. Yung mga manananggal, yung mga GPS na, no? Para matraking May tracker na. Tsana. Pero never ako naniwala sa mga ganun, mga fake healers. Pero although, din kami dati nung bata ako. Siyempre wala pa akong control nun sa well-being ko dahil supervise lang ako ng magulang ko. Pero habang tumatanda ako, talagang nonsense yung mga ganun sa akin. Kasi hinahanapan ko ng logical na explanation kung bakit ganun yung Bakit ganun yung process nila. Yes, Bakit ganun masakit din yung ulo ako. ko tapos papaluin mo ako sa ganun. Oo, meron yun yung parang nonsense ko. Kung dahon ba yun? Yung parang Buntot nga ng pagi. Buntot- Ganun din ako. ano yung pagi? Ay, iba pala. Iba tayo. Ano yung pagi? Hayop ba yun? Pagi, Yung sa yung sa dagat. yung flap siya. Ano yung Stingray? Ayun. Yung tail nun. Sorry, may nasa Tagalog. May tanong pala ako, paano pala nagkaroon ng connection yung advancements ng technology natin pagdating sa globalization? Kasi di ba, ang globalization, ang interconnectedness ng tao. So, paano nagkaroon ng relative cost yung pagiging magkakakonekta natin sa pag-advance ng Regarding Tingin mo, technology. ikaw, Ako sa tingin ko kasi majority ng technology na ginagamit natin sa Philippines hindi naman produkto ng mga Pilipino eh. Feel ko, actually hindi naman feel ko mapak na to eh. Yung mga ginagamit nating equipments, technology sa mga hospital, yun, so usapin healthcare. Lahat naman sila galing naman internationally. Wala naman tayong ma-produce pa, I think, or kulang ako sa research, wala pa akong alam na technology related sa healthcare na na-produce na ng Filipinos na, alam mo yun, na mass-produce na natin dito tapos ginagamit natin. Pero meron in return pala, dyan sa sinasabi mo, tingin ko naman tama. Tingin ko naman may sense, may bearing yung sinasabi mo na ang ginalaman ng advancement natin sa technology is yung pag-share natin ng knowledge sa isa't isa ang makakatulong sa pag-advance ng meron tayo. Pero meron tayong na-contribute pagdating sa healthcare. Kaya alam mo sa STS natin, di ba binigyan tayo ng Oo. STS. yung incubator
nagawa ng Pilipino, tsaka yung medicine yata nagawa ng Pilipino, na ngayon widely used na. Like, ano yung incubator na yun? Yung incubator? Talaga sa hospital? Incubator for Para sa baby. babies. Para sa baby. So, sa atin tayo gumawa nun? Oo, tayo Like, locally gumawa. made? Hindi yung mismong incubator, parang ginamit lang yon na blueprint para mas gawing convenient yata yung incubator, para mas nadadala nila kung saan, gano'n. Bali, prototype pa lang siya, tapos minodify na lang ng mga pinagbigyan nila ng blueprint. I guess isa na rin na nakakatulong yung globalization kasi nga ano yung parang sharing ng knowledge, information, ganon. Syempre yung communication ng bawat bansa mas mabilis ng nadi-disseminate sa iba't ibang country kung halimbawa nakagawa sila ng antawag dito ng way para magamot yung gantong sakit. Napapasa kagad nila yung namin yes. pupunta doon sa iba. So, Oo, tama nga naman. Pero hindi lang talaga nag-think yun sa utak ko kagad yan. Kasi kanina ko pa iniisip, bakit nga ba kakaroon ng advancement, interconnectedness ng tao naman talaga. ay mga innovations, inventions nila, tapos iti-trade kada country. Sa ganung sense, medyo connected din naman talaga siya sa technology kasi tuloy nga kanina, information sharing. Kahit yung SOCMED ngayon, ginagamit na siya ng professionals para mag-disseminate ng information. So, isang benefit nun, nakakorrect yung mga dangerous sa saka malpractice ng Filipinos when it comes to healthcare. Pero, nagkakaroon din ng disadvantage yan kasi kumakalat din yung mga Fake news information. naman. Pagdating sa mga ganyan. Internet, mabilis na lang. Yung sinabi nga ni Duterte na kapag nawala kang alcohol, gumamit ka lang ng Ano? gas yata yun, ng kerosene. Okay. So, anong yung issue na yun? Oo. Sa nung pandemic, Oo. yung alcohol, linaluan nila ng gas. Kasi nga Para daw- nagkakaubusan na Oo, ng okay. gamit. Sa bagay. So, dahil din sa advancement natin sa technology, mas mabilis din kumalat. The same rate kung gaano kabilis kumalat yung mga magagandang information, ganun din kabilis kumalat yung mga hindi dapat kumakalat yung information. Sa pang advantage siguro niyan yung mga professionals na, ayun tulad ng kanina, online consultations, nag-host na sila ng online consultation. May mga video conferences about sa health-related issues. Tapos siguro napopromote din niya yung usage ng mga telemedicine, telehealth, kung familiar kayo dun sa Nagko-consult na online. Nakaroon ng appointments online. Actually, medyo nga yun ngayon medyo ma-observe mo talaga siya na nai-utilize. Kasi kahit yung sabi nating dental care, isang schedule mo lang sa dentist mo, sila na magte-text, sila na magpa-follow up ng schedule. Tapos, isa pang advantages ng telehealth, introduction ng telehealth, siguro yung mga vaccines. Dati kasi hindi pinagkakatiwalaan ng mga parents yung vaccine. Parang, ay, ba't natutusukan yung anak ng ganyan? Actually, kahit nga nung pandemic, di ba, ang daming parents na nagsasabi na hindi nila papabaksin yung Ayaw magpabaksin. Pero, dahil dun sa... Nagpa-booster ka na. Oo. Pero ilang booster yung ginawa nyo? Ay, hindi. Ay, Vaccine lang kami. Vaccine Like, ba? Ay, second, Hindi ako pinayagan. yung after yung Pfizer. initial na dalawang to, ay, hindi na ako nagpapagawa. Ako nagpa-booster ako. Hindi buhay ka pa naman po. Okay ba? I think yun dun nga sa vaccine, medyo connected talaga siya sa globalization. Kasi di ba, di naman tayo talaga yung nag-research ng vaccine which is sa, anong bansa yun? China or China ba? Iba. China, US. US. So, yun nga, dahil nga sa globalization, hindi naman natin hindi natin yun malalaman. Dahil sa Hindi ba globalization. hindi dahil sa Kasi hindi efforts naman nila. tayo, Oo. kasi hindi naman tayo nag-formulate ng vaccine. Diba parang nag-consume lang tayo nung Oo. Ay, sa magandang Sinuport na lang yung na-develop ng, hindi ko alam, pero team of doctors dito sa atin. Ginamit nila din yung, kasi sobrang mahal mag-import ng vaccine tsaka ng test kits dati, yung pandemic. So ngayon, gumawa sila, nag-innovate sila ng mas affordable na test kits dito sa Pilipinas. Kaya mas maraming tao yung nakapagpapatest, nakakapagpa-vaccine dahil may group of doctors tayo dito na ginamit din naman kung ano yung blueprint ng paggawa nila ng test kit and vaccine sa ibang bansa na ini-import galing dito. So siguro, ni-reverse engineer lang nila kung ano yung nakuha nila. Tapos ngayon,
meron na tayong mas affordable na ano. Pero lahat yun, nag-root lang din sa idea na globalized na kasi tayo, na nakarating na kasi dito sa atin yung vaccine and test kits para magamit natin during pandemic. Wala, taga-consume lang talaga tayo. Wala tayong sariling invention. Though meron, ano lang siya, parang minimal. Ewan ko ba kung hindi lang ba siguro innovative ang mga Pilipino? Ako naman, naniniwala ko na matatalino yung mga Pilipino. Kulang Kaso din yung institutions kasi na nag-handle sa kanila, kulang din sa budget. yung support Kulang din yung din. fundings nila. Hindi naman kulang sa budget eh. Siya nabubulsa na ba? I mean, kasi Kulang na lang nung confidential fund na Oo. magic. Yeah. Kulang sa budget, Parang pero kahit buong buhay ko magtrabaho, hindi ko kayang maipon yung ganung kalaking pera. 11 days na. 11 days. Grabe, so Baka ganun naman. gastos. kulang sa budget, pero pagdating sa confidential funds, no? Secret talaga. Hindi pitara talaga eh. Di, pero ano, regarding that pero sinabi nila na ginamit daw yun to support schools, Ang alin daw. yung confidential and intelligence fund. Pero nagkaroon na ng hearing about doon. Hindi siya ang sabi nila, hindi siya related, pero may connection siya. Kasi ang sinasabi nila, yung ginagamit daw para sa intelligence fund, hindi ko 100% sure kasi hindi naman buong hearing yung napanood ko. Na yung intelligence and confidential funds, ginamit daw yun for the implementation. Kasi para sa protection ng Office of the Vice President, para ma-implement daw nila ng smooth yung pagpapatupad niya ng programs. Kasi sa mandate ng government, wala sa mandato ng Office of the Vice President na manghingi ng funds para ng confidential funds in general. Kasi yung previous Vice President nga natin, walang record ng kahit na anong fund for anything. Hindi, pero best friend niya naman si BBM, di ba? Best friend yan, kaya nga siya may confidential funds. Okay. So, dito po. So, let's wrap up. Wait lang. Siguro, pag naging presidente ako ng third world country na to, nilait yung sariling bansa, no? Stating pa. Gagawin mong Tama. first. Gawin natin first. Maayos kasi pag nag-invest ka sa military, pero regarding na maraming epal sa Senado, hindi mo siya masyadong magagawa hanggang walang approval nila kasi may Senate, meron pa. Kaya ako nasabi, invest in military power kasi shit yung Navy natin. Dapat hindi ako magka-college, share ko lang ha. Dapat hindi ako magka-college, diretso ako militar. Yung tapang, no? Hayop, gusto ko kasi. Dala mo yung skills mo sa Valorant. Navy. Tapos nakita ko yung statistics ng Navy. Hindi yung subject pero yung statistics. Napaka-low yung ranking niya. Pero kasi, militar, average lang. Yung ibang militar ng Pinas na pupunta, minamigrate to America. With investment in military power, pwede tayong makagain parang conquership. Grabe naman ang utak ko. Parang dictatorship naman sinasabi ko Soviet Union. Wala, yun lang naisip ko. With healthcare, siguro i-improve. Tapos, hindi ko pupondahan masyado yung government kasi wala, ayoko pag-ibig. Tapos pupuntahan yung education kasi para naman tumaas tayo. Pang ilan tayo? Kulelan. 63rd? wow. Rar. Oh my God, statistics. Yun lang, opinion ko. Tapos siguro, yung sa emissions ng gas. Manira kasi hindi na ako makahinga. Pero babawasan yun. Tapos more greenery in places. Patayin na lang natin tao. Charot, cut natin yun. May isip ako, parang sa pinagkaiba ng social status ng from, di ba, rich people, middle class, tapos lower class people. Yung lifestyle nila. Iba yung lifestyle ng tao na middle class, iba yung lifestyle ng taong
syempre mayaman. So, I think doon din nagko-conclude doon lahat. Kasi 'di ba, may mas more on may access yung mga rich people to certain food na talagang swak sa diet ng isang healthy person. Yung mga vegan. Oo, ganon. Like, 'di ba? Yun, wala na. Quinoa, gano'n. Oo. Mga seeds na, mahal din. Oh, yung mga chia seeds, di ba? Laging naka-Wolfgang. Mag-aasawa ng So, mayayaman. Kasi kapag ka lower class ka lang, yung talagang lower ka, syempre, napakahirap. Isang tuka na nga lang, di ba? Bakit mo pa iisipin yung diet na yan? So, kung ano na lang yung nandun sa lamesa nila, kung ano na lang yung ma-afford nila, yun na lang yung kakain nila. So, which is parang ang unhealthy, no? Yun. Kasi pansin mo yun, minsan pag hindi pa nagkakasahod, yung lower class sardinas lang, tapos kanin. Minsan pa nga walang kanin with rice prices ngayon. May napanood ako. Alam niyo yung sa documentary, yung pagpag. Like yung mga tira-tirang food na galing na sa garbage, then kukunin pa nila yun. Pipilian pa. Like for example, sa Jollibee, yung mga chicken. Like parang tira. magda-dumpster dive Oo, sila. like gano'n. Then, yung pinipili nila yung may pa. Like yung May parang mapapakinabangan pa yung may meat pa. So, nakakaano lang na. Then, ipa-fried pa nila. Yung iba sa ipa-fried nila, then ibebenta pa nila. Like, hindi lang para sa kanila. Diba? So, parang, dahil nga sa ganun. So, parang mas, kapag mayaman ka, healthy yung living mo. So, kapag mahirap ka, hindi. Kasi, kung ano na lang kayang pagkain, yun na lang. Kaya, parang nakaka-apekto na rin siya sa, healthcare, diba? Sa health ng mga tao. Middle class, mid tayo Kaya nga tayo mid. Wala, pag middle class, meron kasi yung tatlong factors, diba? Low middle class, tapos high middle class. Pag high middle class, doon ka nabilong ka dun sa, high. Baba na ng, ito na ng high. Parang low, parang lang siya. Let's say 30 o 20 below yung nila. Kasi, ang classification ng lower class ay 10 to 20K a month. Minsan, mas low pa. Poor na talaga yun. Yung sa middle class naman, nagbabasa talaga yun Sinabi ko nga kanina, parang nagfa-fluctuate yun with their money, tapos yung inflation, tsaka yung bilihin nga. Relate na yung dalawa na yun. Bale, hindi sila healthy living. Parang insufficient lang dun sa budget nila. Ang high class kasi, gusto ko yan kasi ito yung diet na ginawa sa akin ng ko, doktor. Biling ko yan lahat. Yun lang. So, sa low class naman, siguro isa na rin sa reason kaya yung diet nila hindi kasi nga yung sa budget, halimbawa ganyan. So, nagtitiis sila sa kung ano lang yung afford nila. So, hindi na naiisip yung health nila na dapat maging healthy, gano'n. Tsaka yung nutrition. Ay, sa wala na yung concept ng healthcare. Like, Kasi ang focus na nila is survival nila. Oo. Tsaka yung sa pagbata, alam mo yun, di ba, middle to high class, pag may anak, ano yung inaanak? Either breast milk o kaya yung formula. Ang poor kasi, alam niyo yung tawag doon, hugas-bigas. Yung tubig. Yung galing sa bigas, pinaghugasan May tawag din nakalimutan ko yung tawag. pwede yun? Oo, kasi naalala ko. Yung pinagkuluan naman. Hindi, yung pinaghugasan. Naalala ko kasi, yung pinsan ko na, actually kasi, kaya Ami yung pinapainom sa kanya. Kasi, ang tita ko at that time is fresh graduate. Wala pang trabaho. Asawa niya is walang trabaho kasi college dropout. Bale, kami nag-aalaga nun. Tapos, habang nag-hustle yung tita ko, yung pinapainom kasi hindi afford ng formula. Tapos yung diet ng tita ko, walang nutrition sa katawan. Kaya walang lalabas na breast milk. Yun din. Yung mga vitamins. Like, ayan sa low middle or low class ng status ng socio-economic. Wala silang sinusunod na, like wala silang tinitake na monthly like
yung mga vitamins, like hindi nga nila yun kayang i-afford or magbili. Like for example din sa mga high to middle, may mga tinitake sila. Siguro isa na din dun yung monthly check-up. Ah, Di ba? Kung halimbawa sa infant, importante na, yung monthly check-up. yes, may monthly Hindi, pero meron naman yun. Kaso yung sa sinabi ko nga, yung government clinic, pwede dun. Doon mo siya papacheck up, bibigyan ka na lang nila ng mandatory handbook. Eh kung katulad ngayon kanina sa PGH, di ba? Huwag ka na dun. Saka ano kasi doon, ang issue ko rin kasi doon is, hindi kasi lahat ng nasa lower class, nakakasagap ng balita na may ganong institution na nag-offer ng free health. Oo. Kasi kulang din sa pag-reach out, para naman sa akin na yung government dun sa mga lower class people. Hindi na yan, so, di accessible sa kanila yung mga ganun. Kasi hindi rin naman nila alam na nag-exist pala yun. Sa bagay. Pero actually, dahil din, din yan, apekto rin ng, yung tinatawag nilang palakasan. Di ba, sa government. Kung mas malakas Connection. ka, marami kang connection, syempre, mas ikaw mauuna kaysa sa iba. Feel ko, din yun, product din yun ng, ng concept or pag-romanticize ng concept ng resiliency sa Pilipinas. Masyadong inaasahan ng gobyerno na, ay, Pilipino, resilient yan, kaya ng mabuhay, kaya ng ganito. Kaya nga, feel ko dun nagsisimula ang concept nila ng 150 per day kasha na daw for a person May daw. ganon? Meron silang mga sinasabing gano'n. Grabe. Kasi feel ko masyadong inaasahan yung resiliency ng mga Pilipino. Like na 150. kahit may hirap, kayang gumawa ng way. Oh. May 500 nga, parang 20 na eh. Saka ang laking ang laking issue niya kasi para lang pinapakita na hindi talaga pinapahalaga ng Pilipinas yung healthcare kasi sa 150 man na makakabili ka ng food, hindi naman siya healthy. Hindi niya kayang supply yung nutrients na kailangan ng body ng isang tao. Oh, sufficient lang. Parang sufficient lang. Just enough para Parang ma-send yung gutom. laman ng tiyan na lang, ganun. Ayos na, basa ko ata yun, like parang 150 sa isang araw, tapos ang mabibili mo lang 1 kilong bigas, tapos itlog, gano'n. May sardinas. So, There's no vegetables in there. So, paano siya magiging enough kung sa family Tapos is ilan pa ilan kayo sa yung member ng family? Saka imagine mo na lang kasi worker ka tapos gano'n ang kakainin mo. Sabihin natin na yung mga laborers, mga nagbubuhat na mabibigat na anong lakas nila para ipagpatuloy yung work nila kung gano'n lang din yung diet na pinapalo nila. Oo, tsaka yung wage nila, no? So, ang talaga doon, feel ko kasi masyado nilang targeted lang na yung middle at saka higher class. Since yun nga palakasan system sa gobyerno, para mas maraming boto sa ganito, mas ganyan. Kinakapitalize din nila. Pero kasi, naalala ko lang yun, during pandemic, yung, sa amin, sa area namin na, palakasan dun sa, part ng area namin na poor, classified as poor. Doon nagpapalakas yung isang mayor, parang, doon niya, dinadagdagan yung ayuda. Doon niya, dadagdagan yung ayuda, minsan meron pang cash. Palakasan system nga, which is parang biased para na makag-gain ka ng boto ng tao. Parang yung nangyari nung pandemic nga, nung, di ba, yung mga tao kapag nagkaroon sila ng COVID, like sa ibang bansa, ina-isolate sila. So, ganun din sa atin. Tapos sa isang isolation room, like yung katulad dun sa Japan, meron silang binibigay na box doon. Tapos araw-araw yun, like punong-puno ng mga pagkain. Ganon. Tapos pagdating dito sa atin, yung isolation room natin, kailangan pa tayo bubili ng Wilkins, kailangan tayo pa bibili ng ganito, ganyan. So, dun sa, like, yun nga, example dun sa Japan, puro Japan, talagang yung government yung nagbibigay sa kanila. Ultimo, sabon, utensils nila, yung pantutbrush nila, government yung nagpo-provide. Hindi katulad sa atin na, sige, isolate ka, ayun yung isolation room, sa'yo yan. Pero yung mga pagkain mo dito, although may pagkain naman binibigay, pero hindi rin sapat. Like parang ration lang, di ba? Ito yung portion mo, dapat iyan lang sa'yo. So, ito yung portion mo, dapat iyan lang iyo. Yung government kasi natin, actually, parang walang paki sa atin. Parang ina-advertise lang nila tapos minamarket. May paki kami sa inyo. In reality, wala. Kasi ang Japan is, wealthy, tapos masagana silang country. Kaya may paki sila. Because they have the means to.
Saka ano mapapansin mo yan sa gobyerno natin, ginagawa nilang pantapal ng issue yung ayuda, yung feeding program, pero hindi sila nag-offer ng viable solutions na pangmatagalan talaga. Lagi nilang kapag kunwari elections, mapapansin mo yan, biglang dumadami yung papa-feeding program, biglang dumadami yung papabakuna, Papalakas na. Hindi nila pinapahalagahan yung healthcare natin kasi instead na mag-offer sila ng permanent solution na tatagal talaga, papakinabangan in the future. Tulad na lang ng funding ng research siguro sa medicine. Hindi nila binibigyan ng pansin yun. Instead, magtatapa lang sila, magtatapa ng ganyan. Tulad ng nabanggit kanina, parang binabanidan lang natin talaga. Like, yung sa kalsada, ayos pa, sisirain ulit. Sisirain. Ay, dasma. Kahit saan yun, yung pagka, lalo ng mga mayor, yung mga signs nila, yun, andun yung picture nila. Pati mismo sa... Project off. Hindi, actually Kahit sa okay naman ayuda, alam niyo yun, yung mga dilata nila. Di ba, May- ultimo dun sa dilata, may picture nila. Advertisement ng ano nila. Grabe, campaign grabe nila. yung plug. Pero ang kailangan talagang i-address ng government yan is yung sistema. Kasi kaya ganyan yung government natin dahil hindi magkakatugma yung target na programs ng previous administration sa magte-take over na administration. So for example, si Duterte, ang balak niya sa administration niya, militarization ng bansa natin. Sa next na administration, ang balak nila naman yung foreign relations kasi ng parang ano ni Marcos ngayon, di ba? So hindi sila nagkakaroon ng streamlined na plan para sa future ng ano. Bali yung plano lang ng mga administration na nagdadaan is kung ano lang yung sakop ng term nila. Hindi sila nagkakaroon ng pagkakaisa ba para magkaroon ng concrete plan para masolusyonan kung ano yung root cause ng mga problema natin. Long term. Na long-term na solution, sustainable solution. So, for me, para sa akin, kung gusto talaga natin i-address yan, ang kailangan talaga natin i-target is yung education, tapos yung healthcare. Kasi, hindi naman lahat ng mahirap. Kasalanan nila na mahirap sila. Yung iba, biktima lang din ng sistema. So ngayon, dumadating tayo sa point na ang biniblame na natin sa kahirapan is yung andun na sa kahirapan eh. Pero, well in reality, ang may kasalanan talaga nun is yung system natin. Dapat yung mga ibang may hirap, mas may knowledge sila about sa ganitong klase ng topic pagdating sa reproductive talks, pagdating sa healthcare. Kaso nga lang, hindi lahat ng mahihirap kasi may access sa education. Hindi lahat ng mahihirap. Tama nga ngayon sa, ano pa lang natin awan ko lang pala sa course nyo, pero sa course namin, ang per unit, ang bigat ng na binabayaran na tuition, diba? So, hindi naman lahat ng mahihirap, may privilege na makapag-aral na mabigyan ng tamang education. Hindi naman din lahat na mahihirap, matalino para makuha ng scholarship. Ano yung iba, high school lang o kaya LM lang yung graduate, diba? Ayun na nga di ba? Ang makukuha lang natin, kung ano yung masasagot ng government, pag dating natin in the real world, pag kailangan na natin silang gamitin sa mga jobs, hindi naman na nakikredit, diba? Ano lang ba yung malilibre sa atin pag elementary, saka sa ano? Wala, in today's time, Kasi, tapos, diba, ang taas na ng standard, gaya ng potato corner. ayun nga yan, taas ng standard ng pero hindi tayo na tutulungan bago tayo makarating doon sa point na yun. Meron ng bagong statistics na ginawa yung tawag lang yun, bibilang ng mga students na hindi nakapag-enroll. More than 1 million if I'm not mistaken yata. Parang more than 1 M or ewan ko basta nasa millions yung hindi nakapag-enroll ngayon. So, doon pa lang, makikita na natin yung result ng failure ng government sa pag-assess ng education dito Kahit dati pa naman. Kahit dati pa naman. Kaya yung problem natin. Hindi naman nagbabago yung problema natin. Ang dami natin ginagawang solutions, pero hindi kasi natin ina-address yung root cause ng problem. Kaya, instead na nasosolusyonan kung ano yung matagal ng problema, natatapalan lang natin. Tapos in the end, after a long period of time, babalik din kung ano yung problem natin, which is yun nga yung lack of education.
Parang ano lang, relapse. Tapos instead nga na mag-rank up tayo over the course of time, 'di ba? Masyado natin minamaliit kung yung bumababa na daw yung IQ ng Filipinos in comparison sa mga Southeast Asian neighbors natin. Tapos ngayon naman ang dami ng mas marami na pala na hindi nakapag-enroll, hindi nakapasok. So if hindi pa siguro maniniwala yung tao or yung government na kailangan natin i-address yun, wala siguro mangyayari talaga in the future. Tapos sumunod na tingin ko kailangan natin na ayusin is mag-incentivize ng mga tao, mag-incentivize ng mga bagay na kailangan natin dito sa Pilipinas. Masyado kasi tayong nagtatribe sa negative reinforcement na instead na mag-incentivize tayo ng mga nurses na pagka dito kayo nagtrabaho, itong benefits. Pero instead kasi, ang ginagawa nila is mas maging globally competitive yung mga tao. For example nga, yung implementation ng K-12. Kaya tayo nagkaroon ng grade 11 and grade 12 para daw after daw natin makatapos ng school, mas globally competitive daw tayo. So, lahat talaga ng plans ng government is naka-direct sa kung ano yung bagay na hindi natin kailangan. So, masyado na tayong sa pagiging sa global presence natin, masyado na tayong OA, kumbaga. Masyado tayo. Sa nag-i-import tayo. Tayo ang one of the largest na producers ng, ewan ko kung anong pinaproduce natin. Bigas, tsaka Bigas, mango. Onion, basta mga ganon. Pero tayo ang number one importer ng ganong product. Instead na pala na tayo yung nag-e-export ng product natin. So ayun, makikita lang natin talaga kung ano yung glaring problem na siya pero hindi talaga natin na-address as a nation. Kasi ayun nga, magkakaiba ng target yung administration. I think yung root and cause talaga dun is yung dati pa talaga. Parang gano'n na talaga yung history ng Pilipinas ever since. Like, nung sinakop pa tayo ng mga Hapon, ng mga Spanish, parang hindi natin pinapahalagaan yung community natin. Gusto lagi natin makibagay sa ibang tao. Gusto natin kung anong meron sila, kung anong meron ibang bansa. Gusto natin ganun sa atin. So, sa pamamagitan nun, parang nawawala yung pagiging, yung identity natin as a Pilipino, di ba? Na dapat, kung ano yung community na meron tayo dito, dapat yun yung ipalago natin. Ang ginagawa kasi ng ating government, ina-adapt nila yung gusto, nakikisabay. Which is good naman. Kasi maganda naman din the advantage din naman yung mga technology, ng mga kung ano ng bagay dun sa ibang bansa. Pero dapat, dapat magkaroon tayo ng sariling kusa, 'di ba? Yun yung gusto natin sa ating mga Pilipino. Yun yung gusto natin dapat gawin natin, hindi lang ng government. Syempre sa atin din magsisimula, syempre, na matuto tayong magkaroon ng kusa na hindi dapat tayo hindi dapat tayo yung makibagay lang. Dapat mas more on nag-grow din tayo as a person. So, kasi mahirap yun i-implement. Not to be the devil's advocate, pero ang Pinoy kasi, crab mentality. Talagang enclose yung opinion nila. Opinion ko to, hindi ko susundin yung suggestion mo. Bahala ka sa buhay mo. Yung ini-implement mo na, like that. Parang, not to discourage, syempre Pinoy tayo, stupid. Small-minded yung opinion nila and mentality. Grabe nilait yung sariling Ang ironic lang for a country na lagpas 8 hours yung required sa school for students, nakakapag-produce lang tayo ng mediocre results. Kasi nga hindi enough yung benefits na nakuha natin out of that work. Parang kumbaga hindi tayo ni-incentivize sa work na ginagawa natin, kaya yung resulta ng mga ginagawa natin hindi competent. So yun nga yung gusto kong mangyari sana, pero hindi kasi siya nakikita talaga na magkaroon tayo ng incentives
kunwari, 8 hours yung work mo, tapos ito lang yung benefit na makuha mo, ito lang yung sasahurin mo. So instead na gaganahan pumasok yung mga salaryman, yung mga empleyado, yung iba hindi pumapasok, yung iba ginagawa lang nila yung pang pinaka bare minimum sa trabaho nila instead na nag-persevere sila sa trabaho nila. Tapos nag-apply yan sa lahat ng ano. So kung makita mo siya sa workplace, makita mo siya as a nation. Kung hindi na-incentivize yung mga agencies natin tulad sa healthcare, hindi sila magpuput ng extra work, kumbaga. Kasi bakit nga naman kung ito lang naman yung nakukuha ko Ayun, tulad yan, tayo, parang anong oras na tayo nandito? 7, 8, tapos anong oras kami uuwi? 9? 9. Tapos ang ano lang namin, Nag-grab na siya. The shade. Nag-grab na siya. The shade. Pero yun lang naman yung pinaka-scope ng sinasabi ko. The more na nagpo-focus yung tao sa negative reinforcements na kung ano yung hindi natin nagagawa, yun yung napapunish tayo. Hindi kasi siya gumagana Hindi siya gumagana all the time. So, minsan kailangan din natin ng positive reinforcement na nare-rewardan tayo sa mga bagay kung saan tayo na magaling, kung ano yung nagagawa natin. Ayan, dapat ganyan pag mga 8 hours yung pasok namin, dapat the next day walang pasok. Hindi ka ganahan kami pumasok ulit the next day. Pero health-related yun. Siyempre kailangan natin pahinga. Mental health. Mental at saka physical health. So going back sa healthcare, di ba? Yung recently, dito sa Cavite, nagtaas yung minimum wage. Pero habang tumataas din yung sahod, mas mataas yung inflation. So by that, di ba, parang, okay, wala din ganon. So, naiisang tabi talaga yung kalusugan natin, ay yung healthcare natin, ay yung health ng isang tao. Parang lumalabas na nga lang ngayon na hinahabol na lang ng minimum wage kung ano yung kaya niyong bilhin sa inflation. Kasi kung wala nang pakinabang yung minimum wage natin, hindi na makabili ng pang-sustain nila sa araw-araw, masisilip na nga talaga masisilip na din talaga yung system natin. Pero ganun na kasi nangyayari, pag umangat yung inflation, doon lang din naangat yung minimum wage natin. Hindi natin nararamdaman yung grace period na dapat meron tayo. Hindi nasa silent recession kasi tayo. Oo, recession. Ano yun? Di ba, mataas na yung market value ng real estate ngayon. Mas taas pa yan. At its lowest point na ngayon yung real estate. Tapos, gaya nga ng sinabi niya na nagtataas yung mga bilihin. Tataas din yung Pero papantayin lang. Wala akong kwenta nga Yan, nagiging useless yung pagtaas ng sahod kasi mas mataas naman yung bilihin. Parang ipapantay niya lang. Kung ito yung bilihin na ganito katangkad. Dito lang siya. Yung sahod mo. Shit ng system. Share ko lang din. Meron akong, so familiar kayo sa SDGs, no? Mga SDG. No poverty, bali governmental, Sustainable Development Goals. So, merong 17 na parang subtypes yung SDGs, topics. Tapos isa din kasi, no poverty. So, sabi dun sa no poverty, meron isang nag-publish ng article, isang paper, kung saan sinabi niya dun na yung mga mabibilis mag-progress na country, sinasuggest na hindi naman sa bagalan yung hindi naman sa sinasabi na mag-progress sila backwards. So, tatanggal yung progression. Ang inaano sa kanila, ang ina-encourage sa kanila is to slow down para mapantayan ng ibang bansa muna. I think kasi applicable sa bansa natin kasi yung bansa natin, developing country lang din talaga yung Pilipinas. Hindi talaga tayo mayaman, mahina yung Pilipinas. So ngayon, naghahabol tayo sa mga countries na highly developed na tulad ng US. Kaya nga yung mga equipments, yung mga tools na ginagamit natin is galing lang din sa kanila. Feel ko factor siya sa deterioration ng healthcare sa Pilipinas since mas pinafocus na natin yung progress para habulin yung progress ng ibang bansa. Nag-focus na tayo doon instead na mag-move tayo sa pace nung kaya lang ng bansa natin. So, in return, tinatry natin habulin. So,
apektado education. So, tinatry natin yung student natin pumapasok 8 hours a day. Minsan, mas matagal pa. Mga workers natin, overwork natin. Pero yung mga results na napaproduce natin mediocre kasi hindi naman yun yung pacing dapat na meron sa bansa natin. So, bale, ito yung US, ito yung Pilipinas. Parang sobrang lawak ng gap. Sobrang laki ng gap na tinatry cross nung bansa natin pero hindi pa talaga kaya. Hindi pa. Malayo pa. Well, di ba parang hindi ba biniblame natin yung maling nun kung ganun? Kasi instead na i-urge natin yung nation natin na mag-progress kasi hindi mo pwedeng pigilan yung progression ng technology. Hindi mo pwede sabihin na hindi kasi ganito lang kasi ang sabi nga nila, ang progression ng technology and ng science exponential. So hindi mo pwedeng pahintuin, hindi mo pwedeng slow down 'yon. Kung gaano kabilis mag-develop lahat, ganun kabilis tatakbo lahat 'yon. Kasama ng mga konektado doon sa development na 'yon. So kung titignan natin 'yon, kung i-apply natin 'yon, para natin biniblame yung maling na dapat ilang mag-a-adjust natin instead na tayo dapat yung maging competent. Kasi nga, kagaya nga ng sinabi ko, hindi talaga siya mai-implement with the Filipino mind. Kung hindi open, ready Meron yan. Agree. Kagaya ng di ba, yung politics, regarding politics, yung sa campaign ni BBM, merong Lenny, meron sino ba to? Si BBM. Parang ini-insult nila yung isa't isa. Ganun din. I think yung mangyayari with that implementation. May agree, may hindi agree. Magka-clash talaga. Palakasan. So, to wrap things up, gusto ko siguro itanong bawat isa sa amin na is globalization making our nations for the better or are we worsening dahil sa globalization? Nagiging too much ba tayo or Sa totoo lang, with the factual evidence in our country, parang for the worse. Kasi, syempre nakikita mo nababalitaan mo din. Parang nagiging worse tayo regarding the inflation, the healthcare system. Hindi talaga siya nasusolusyonan kahit ang tagal-tagal niya ng problem. So ako, feel ko it's good to our country naman na yung mga advancement nga. Kasi halimbawa, sa sakit na to, ayun, nakaka-develop unti-unti yung mga scientists, ganun, ng cure. So, helpful din naman siya. So, iyon lang din. Ako din, yes, in some extent, nagiging beneficial siya in a way na yung mga factors like yun nga, yung sa mga advancements, na-drive na tayo ng globalizations like in healthcare, yung mga accessibility, affordability, pero may factor din na like in terms of the socio-economic status ng Filipino, yung lowest, may hindi rin. May negative Sa akin naman, in terms talaga nung as a whole sa globalization, feeling ko mas more on talagang negative side siya. Then, sa healthcare, parang lang, yes, na may halong no, ganun. Kasi kapag dun sa whole, okay naman, ay hindi siya okay. Kasi nga, yung mabilis ng pacing, yun nga, sabi niya, mas malaki yung gap na kailangan natin i-embrace pa sa sa bansa natin. So, sa healthcare naman, dahil nga yung sasabi ni, yung mas more on advanced tayo sa mga technology. So, yes, beneficial sa atin yun, mas nagkakaroon tayo ng advancement. Pero, yung negative side kasi dun parang naka-base lang tayo lagi sa ibang bansa. So, hindi tayo gumagawa ng sarili nating progress. So, talagang napakalaking disadvantage nun para sa atin. Kasi, paano yung mga researcher natin dito sa Pilipinas, diba? Ano yung gagawin nila? Paano nila ma-broadcast pa yung knowledge nila about sa ginawa nilang kung ano mang gagawin nila sa pag-i-improve pa ng ating mga medical technologies. Tapos yung mga doctors natin, yung mga nurses, di ba?
At syempre, sama rin natin dun yung mga staff sa hospital, di ba? So, yun, mas more on talagang negative side siya sa akin when it comes to yung the impact nga ng globalization to healthcare and as a whole sa country. Ikaw? Ako naman, ang take ko naman, ang impact ng globalization sa healthcare ng Pilipinas. Neutral ako. Kasi para sa akin, hindi rin naman tayo makakarating sa gantong estado ng bansa natin if hindi rin tayo apektado kung walang globalization. So, isang example niyan is sobrang hirap ng Pilipinas i-deal yung pandemic ng COVID-19. Pero meron na tayong connections nun with foreign countries. So imagine nyo na lang, if na-stuck tayo sa old ways, old practices ng Filipinos, na pinapractice pa rin natin yung self-medication, walang check-ups, walang bakuna. Feel ko hindi tayo nakatagal sa pandemic. Feel ko mas naging mahirap yung sistema, mas naging mahirap yung process ng pagdaan sa sa phase na yun, which is yung COVID. Tapos siguro isang na rin nun, mas nag-benefit din naman tayo sa education, sa globalization, since hindi na tayo nakarelay lang sa knowledge lang na alam natin dun sa loob ng bansa. So meron tayong access sa information, saka knowledge, innovation, saka mga resources galing sa foreign countries. So mas nag-a-advance din naman tayo kahit papaano. Kaso yun nga, the more kasi na nag-a-advance tayo, mas lumalaki yung gap para dun sa mga nasa laylayan ng society natin. So ako kasi galing middle class naman, so may access naman ako sa better lifestyle, healthy living. Pero hindi ko masabi the same for those na nasa lower class. Ikaw, ano ba sa'yo? Kuha lang ako ng points, i-plagiarize ko lang ang sinabi niya kasi ang take ko sa globalization, meron siyang advantage or benefits para sa individual tsaka sa mga nagbe-benefit nun talaga. So parang for example, nagkaroon na ng isipin niyo yung unang advancement ng technology sa mga mas bundok pa na mga places dito. Nagkaroon na ng introduction sa internet. So yung ibang tao doon mayroong access sa internet, tapos yung iba wala. Tapos nagkaroon na ng transition sa curriculum na nag-i-implement na ng paggamit ng internet, pero hindi lahat ng tao may access doon. So maganda yung globalization, for example, sa ilang estudyante, kasi sila yung nagbe-benefit doon eh. Pero as a whole, kung hindi mamamanage na maayos yung globalization on a global scale, mas makikinabang yung mga nakikinabang, tapos mas nahihirapan yung mga wala access doon. So for me, maganda naman talaga yung intention ng globalization is to help other countries, yung mga neighboring countries natin na maka-keep up globally. Pero para sa akin kasi naglalay yung problem sa management doon sa management ng pagiging globally competitive natin. Para sa akin masyado ng yung global presence natin as Filipinos, as a nation, masyado na tayong present globally. Pero hindi natin nararamdaman yung effect nun. Kumbaga, hindi natin nabe-benefit yung sarili nating country. Masyado tayong globally competitive, pero ang nakikinabang nun, tulad na yung workforce natin, yung human resources na meron tayo sa Philippines, diba? Instead na tayong nakikinabang nun, napapakinabangan sila ng ibang bansa since nag-upload yung mga tao. So tayo na pinanggagalingan yung origin ng ng resources na hindi natin sila napapakinabangan. So yun naman para sa akin, maganda naman talaga ang intentions ng globalization. Poor lang siguro tayo mag-handle lang. So yun lang. Fine. Good job.